kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Pulis, propesyong sinumpaang gagampanan gaano man kahirap, iaalay ang sariling buhay kung kinakailangan. Ganyan kadelikado ang trabaho ng isang pulis. Pero kahit ganun pa man, ay marami pa rin ang gustong makapasok at maglingkod sa bayan. Sa bawat operasyon ng mga kapulisan ay palaging nakaakibat ang posibilidad na sila'y maaaring matodas hindi lang mula sa bala ng kanilang mga kalaban, kundi pati na rin sa kanilang kasamahan. August 3, 2024. Kumpirmado ng kapulisan ang lokasyon na pinagtataguan ng mga salarin at ng kanilang biktima sa pangingidnap sa Angeles, Pampanga. In-check ang nakidnap at kapwa in-check rin ang nasa likod ng pagplano. Kaagad na sinalakay ng mga kapulisan ng lugar. Isang patrolman na hindi pinangalanan ng kasama sa rescue mission. Bit-bit nito ang isang assault rifle na may kargang bala na 5.56mm. Hindi natin alam kung ito ba ang kauna-unahang rescue mission operasyon kung saan ay napasabak ang bagitong pulis. Ayon sa report ng PNP, nang magkaroon na raw ng clearing operation sa lugar, ay nagkasalubong ang team ng patrolman at kasamahan nila na nasa kabilang team. At dahil sa madilim ang lugar ay hindi na nagawa pa ng patrolman na kilalanin kung sino ang may hawak, kung kaya't wala na siyang segundo pang sinayang at kaagad na niyang piniga ang gatilyo ng kanyang assault rifle. Nung pasukin na nga po itong apartment na pinagdalhan po nitong dalawang Chinese national, ay nagkaroon po ng clearing operation. At during the clearing operation ay yung SOU po ng AKG ay pumasok na po sila, subalit yung perimeter po na team na nandoon po yung team po ni Santiago at yung isa pa pong nasugatan at yung isa pa po kanilang team leader. Bali tatlo po sila na pumasok dito sa may madilim na area. So ito pong member po ng entering team ay nakita po yung baril. May nakitang baril na nakatutok po at accidentally ay napindot po niya yung trigger. Dahil sa matinding korupsyon noon pa man sa ating gobyerno, rason para hindi makabili ng mga bulletproof vest para sa lahat ng ating kasundaluhan at kapulisan. Rason para katawan na lang nila ang kaagad na sumasalo ng bala. Sapol ang isang pulis na nagngangalang Edin Akad kung saan ay tumagos ang bala sa kanyang katawan at sumapol ulit ito sa isa pa niyang kasamahan na nasa kanyang likuran na si Nelson Santiago. Si Santiago ang sumalo ng matinding damage kung saan ay nadali ang kanyang baga at aorta. Lumalabas po sa autopsy report po na kinonduct po ng forensic group na si Police Sergeant Santiago ay namatay po. Ang kanyang naging cause of death po ay yung gunshot wound po sa chest, particularly dito po sa left side po ng kanyang katawan at naapektuhan po yung lungs at yung aorta po niya, kaya medyo fatal po yung naging tama po niya. Kaagad na dinala sa ospital ang mga nayari ng patrolman. Pero sa kasamaang palad ay hindi na nakaligtas pa si Santiago. Kaagad namang inako ng patrolman ang pagkakamali at hinarap ang konsekwensya. Gagawa rin ng investigasyon ng PNP para malaman kung may pananagutan ba ang team leader na siyang nagdesisyon ng kanilang paglusob sa loob ng hideout. Imbestigahan din po kung nagkaroon po ng operational lapses. So titignan natin kung may pagkakamali ba sa naging manner ng entry ng mga pulis. Bakit nagkaroon ng ganong pangyayari na namatay yung isang pulis natin sa isang yung friendly fire. So titignan ngayon yan kung nagkaroon ng pagkukulang yung team leader in terms of planning, yung paano yung magiging entry and assault doon sa rented apartment kung asaan yung i-rescue ng mga biktima. Ayon sa isang abogado, bagamat buhay ang nawala dulot ng maling aksyon ng patrolman, malamang sa malamang na mahuhulog ang kaso sa may mababa lang na kaparusahan. At the worst case scenario, yung pulis natin ay naharap naman yan siyempre sa pinakamabigat na offense, yung grave misconduct. Pero kapag ito ay inugnay mo sa isang krimen, ang baksak po nito ay homicide through reckless imprudence. Na ang penalty lang naman nito is 4 months all the way to 4 years. Yun ang penalty sa
sa criminal o sa RPC, Revised Penal Code. Pero administratibo, ang pinakamabigat na parusa na ibibigay namin, siyempre dahil grave misconduct, ay summary dismissal. Bagamat siguradong hindi ginusto ng patrolman na mangyari yun, pero natural lang na panagutan niya ang resulta ng kanyang naging aksyon. Pero kung sana'y may suot na bulletproof vest ang mga kapulisan, ay napakataas pa sana ng pag-asang hindi pa nayari ang buhay ng tinamaan. Hanggat tuloy lang ang pagkobra ng pera sa korupsyon ay may mga susunod pa ng mga ganitong klaseng insidente na pwede naman sanang masalba ang buhay kung may suot lang na bulletproof vest. Ikaw, punong-puno ka na rin ba sa pangungurakot ng ilang mga nasa gobyerno? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.